Hi everyone, it's me, Angel. Welcome back to my YouTube channel. Sa mga gustong kumuha ng Pag-ibig number, no, para maging member ni Pag-ibig, hindi mo na po kailangan pumunta pa sa Pag-ibig branch at pumila ng napakahaba dahil sa online lang ay makakuha ka na ng iyong permanent Pag-ibig number. Sundan niyo lang tong step na to guys, napakabilis lang. Una, punta ka sa iyong Google Chrome or kung ano man yung website browser mo dyan, and i-type mo ang Pag-ibig number online registration. And lalabas po itong kanilang website, Pag-ibig Online Services, itong Be a Member Virtual Pag-ibig. I-click mo po ito, and mapupunta ka dito, i-check mo lang tong I have read, no, i-check mo tong box I have read about the data privacy, and i-click mo ang proceed. And after that, i-click mo naman tong register. And may lalabas na hi to register and secure your Pag-ibig Fund membership ID number. Please click continue. So i-click mo tong continue. And dito guys, online membership registration, fill upan mo lang tong last name, first name, middle name, and your birth date. Sa birth date guys ha, ayan naglabas sila ng format dyan. Okay, kung alin ang mauna. So month, date, and year. So every time nag-input kayo guys ng birth date nyo, make sure na double check nyo po kung anong format ang hinihingi para po hindi magkaroon ng problema yung birth date records nyo sa Pag-ibig or sa kung saan pa man, okay? And i-enter mo lang yung code and click submit. And then dito na kayo guys, so makikita nyo dito sa first tab, merong member info. So pipil upan mo po lahat ng details na hinihingi dyan. Okay, capital letters lahat ha, lahat ng details na hinihingi dyan. Kapag na-fill upan mo na, i-click mo tong next. So dito naman sa other info, ito yung next na tab. Nandito yung date of birth, place of birth. Sa place of birth guys, i-click nyo tong click to get place of birth. Okay, so i-click mo po yan, tapos pipili ka na lang kung saan yung area mo. And yan, so lahat ng mga details dito. Ito namang SSID number, ayan, lagyan mo na lang. GSID kapag wala, let it blank, no? Leave it blank. Kapag walang TIN, leave it blank. And dito naman citizenship, civil status, spouse information, no? Kapag married ka. Okay? Pag na-fill upan mo na lahat to, i-click mo ang next. And mapupunta ka na sa next tab, which is ang address. So, fill upan mo lang tong lahat ng address. Kung ang iyong present address ay same lang with permanent address, para hindi ka po magta-type ulit, i-click mo lang tong check box, no? Check if same as above, na kung pareho lang naman yung address mo. Okay? And kapag okay na, dito sa baba, preferred mailing address. So, pipili ka lang dito, present home address or permanent home address. Okay, ako lagi pinipili ko guys, present. And then next is i-click mo na ang next. So, sunod naman na tab is contacts, no? Contacts information. So, sa email address, maglalagay kayo dito guys kung ano yung email ad nyo. Dito naman sa landline, leave it blank. Kahit dito ka na po mag-fill up sa cellphone. Okay? So dito guys, prefix, for example 0915. So yan yung ilagay mo dito sa first box. And yung ibang digits dito na sa second box mong ilagay. Okay? And kapag okay na, i-click mo lang ang next. So ang next naman na tab is the here's, no? Dependents. Kapag mag-a-add ka po ng dependents, i-click mo lang tong add here's, no? Kapag click mo tong add here's, ito po yung lalabas. So, select relationship and date of birth, no? Last name kung sino yung dependent mo. Kapag married ka po, ang dependent mo is your spouse and your children. Kapag married ka naman, dependent mo is your parents and your siblings, no? So, ilalagay mo lang siya, tapos i-click mo tong save. Pag click mo yung save, makikita mo na dito kung sino yung mga ina-add mong dependent. Okay? Kapag meron ka pang gustong i-add, i-click mo lang ulit yung add here's na button. Okay? Kapag okay ka na lahat, na-input mo na lahat ng dependents mo, i-click mo na ang next. And then dito na tayo sa member category. So, sa member category, pipili ka lang dito. Ayan, so meron sila ditong mandatory. If you are employed, no, private ba or government. Ayan, merong voluntary and then unemployed. Okay? So maraming choices dito guys ha. So hindi ka na mahirapang pumili dyan kung ano yung
category mo, no? So, kapag dito ka sa voluntary, non-working spouse ka ba, okay lang din yon. Or kapag employed ka, employed for private. Basta pag employed for private, ang i-click mo guys, hingin din sa'yo yung details ng employer's details mo. Okay? Okay, so kung may napili ka na, i-click mo lang ang next. Next tab is the employment history. So, mag-add employment history ka lang. Kung meron ka ng previous employment na gusto mong i-add dito, i-click mo lang tong add employment details, no? Kapag i-click mo yung add employment details, guys, may mga details na kailangang hingiin sa'yo, like yung ano ba yung company name, no? Office assignment, head office ba or branch? Tapos kapag branch, saan yun, no? Location. And employed from, yung date mo hanggang kung anong date ka lang, and your address, and then i-click mo na tong save. Okay? Kapag mag-add employment ka. And then i-click mo lang ang next. Next tab naman guys, so nandito na tayo sa summary, no? May nakalagay dito, by clicking the submit button below, I certify that the information given above and all the statements made herein are true and correct. So once submitted, all your information shall be registered in the funds database. And you can make changes in your information through our online change of information system. So, the successful registration page shall indicate that the registration process was completed. And then, i-click mo tong submit registration kapag sure ka na lahat, okay? Pero guys, kung meron kang, kunwari, nandito ka na sa summary na tab, tapos naisip mo, hala, may add pa pala ako dun sa hears ko, sa dependent ko. Pwede mo pong balikan yung tab ng hears, no? I-click mo lang yung tab ng hears. Pwede mo pong balikan yan hanggat hindi mo pa nasasubmit registration. Okay? And kapag okay ka na sa lahat, i-click mo lang tong submit registration. And then, pag nasubmit mo na, may lalabas na dito, successful registration page. You have successfully registered with the fund via the HDMF online registration system. Your registration tracking number is, no? May ibibigay po silang RTN sa inyo. Okay? Okay. Dito guys, first and foremost mo talagang gawin, screenshot mo yan. Okay? Screenshot mo, kaya isulat mo sa papel yung iyong RTN or yung registration tracking number mo. And make sure po na yung RTN na masulat mo, i-double check mo yan, no? Hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, guys. Kasi isang digit lang na magkamali ka dyan, mag-e-error na yung sa verification mo. Hindi mo na alam, no? Kung ano i-input mo na iyong registration tracking number. Okay? So again, screenshot, no? Screenshot mo yan, tapos isulat mo. So itong registration tracking number, hindi pa po ito ang pag-ibig number mo, okay? So may nakalagay po dito, after 2 working days. You can verify your permanent Pag-ibig ID number by visiting the virtual Pag-ibig through the URL. Okay, so after 2 working days po guys. Ngayon, kapag 2 days na po, punta ka ulit sa Google and i-search mo ang Pag-ibig Mid-Inquiry. No, Pag-ibig Mid-Inquiry, ang lalabas to guys, yung website ng Pag-ibig, yung Mid-Inquiry, virtual Pag-ibig. Pag click mo yan, i-input mo po dito yung registration tracking number mo, yung RTN mo, and your last name, and your birth date. Okay? Pag na-input mo na, i-click mo ang submit, and lalabas na po ito, your Pag-ibig membership ID is, no? Ibibigay na po sa'yo ang iyong permanent Pag-ibig number. Ang Pag-ibig number mo na to guys, pwede mo na itong ibigay sa iyong employer, yung printout, or pwede mo na, kung voluntary ka man, pwede mo na po itong bayaran. Okay? Tapos, pwede ka na rin po mag-create ng iyong virtual Pag-ibig para ma-monitor mo online ang iyong mga contributions and your loans. Ngayon, kung gusto mo naman kumuha ng Pag-ibig loyalty card, bibisita ka na po mismo sa Pag-ibig branch, no, para makakuha ka ng loyalty card mo. Pero make sure po, may mga hulog muna yung iyong Pag-ibig number bago ka makakuha ng loyalty card. So, ganun lang kabilis guys, kumuha ng Pag-ibig number online. I'm sure may natutunan ka sa video ko na to, kaya please don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching everyone!